So ayan mga ka-drawing, ito na po ang una at huling height namin. Ayoko na. Welcome back mga ka-drawing. Sa video nga na ito ay sumubok kami ng kakaibang adventure. Kasama syempre ang team drawing. Umakyat kami sa isa sa mga kabundukan dito sa Zambales. Ang Mount Kapigpiglatan ay isa lamang sa mga sumisikat ngayon o natitrending na beginner friendly na kabundukan dito sa Zambales. Kaya naman na-curious kami kung bakit ganun na lang siya kabilis sumikat at kung anong meron dito sa kabundukang ito. Kaya tara, samahan nyo kami ngayon i-day hike ang Mount Kapigpiglatan na matatagpuan lang dito sa San Narciso, Zambales. Let's go! Time check mga ka-drawing, 5:40 na. Dapat ang take off namin kaninang alas 3, kaya lang di nag-alarm yung cellphone, kaya pinanghali na kami. So on the way kami sa Mount Kapigpiglatan. Hindi na namin maabutan ng sunrise, kaya pero tuloy pa rin. Medyo pangit kasi yung panahon kanina madaling araw, kaya nag-aalangan kami, pero okay naman na, kaya diretso na kami. So ayun, touchdown kami ngayon dito sa San Narciso. So bali ngayon mga ka-drawing, DIY lang yung pag-akyat namin ng Mount Kapigpiglatan. So naganap lang muna kami nung una ng lokal doon sa lugar na magiging guide namin na paakyat ng summit. Hindi kasi tayo pwedeng umakyat daw ng Kapiglatan kapag wala tayong kasamang guide. Kaya naganap lang muna tayo ng tour guide, and then saka kami nag-schedule kung kailan talaga kami aakyat. Sa way naman papuntang jump off area o registration area, madali lang din naman siya. Nag-Google Map lang kami papunta doon at nagtanong-tanong sa mga lokal. Pag commute naman, pwede kang mag-bus at bababa ng San Felipe, Zambales. Wag lang kayo bababa sa may San Narciso, Zambales kasi mas malapit ang way kapag sa San Felipe na kayo bababa. At pagbaba nyo ng San Felipe, pwede kayong sumakay ng tricycle papunta ng jump off area sa barangay Kumaya, San Narciso, Zambales. Dito na tayo. Yan na yung magkapatid. Ako nga nakasinelas lang. Ay sabi ko sa kanya magsapatos ako eh. Ayoko, mababasa lang yun. Ito na kaya? Ilap muna kami attendance bago umakyat. Nag-almusal kaya? Uy, magbabayad na po? Magkano po? Environmental. 30 ang per head po. Okay. 30, 60, 90, 120. Pahingin muna akong 20. Ito na lang kuya para ano. Ito na. Sige. Yan, 20 na lang. Yan. Patindas na lang po. Ay, attendance din. Attendance. Paano na kasi umulan kasi kagabi? Kung di lang sana umulan. Oo, nag-alangan kasi kami. Kasi kami baka dire-diretso yung ulan. Tapos umaraw naman pala ngayon. Di bali, suruhan natin yan, suruhan natin yan. Yun o. Walang katao-tao doon. Ganda kayo. Ganyan lang yung panggabi. Dito nga, simula pa lang ay paahon na agad ang daan. Ano? Utang, wala pa tayong 5 minutes naglalakad eh. Wala pang 5 minutes oh. Hinihingal na yung isa. Good luck. Maliwan na daw si Klaus dito. Nagkala kayo.
Mga kapuso, uuwi na po ako. Sabi ko nga, maiwan na lang kaya kami dalawa. Wala pang 5 minutes yon. Ninigtuhod tayo na ito. Lalot yung bag ko 10 kilos. Higit. Dalawang tubig na malaki. Dito. So ayan mga ka-drawing, ito na po ang una at huling height namin. Ayoko na. Hike pa more. Na si Mia at yung tour guide namin, si Sir Chris. So nakaka 30 minutes na kami sa paglalakad. Medyo mahirap lang nung kanina, paakyat. Pero ngayon medyo may mga pababa. Medyo mabilis kami. Mahirap talaga pag medyo mahon. Pero carry pa naman. Buti pa yung bakal nakaabot dito. Ang dami ah. Ayun. Magkaiba yung daan. Dito Beto Falls, sa kabila papunta sa summit. So mag-summit muna kami para hindi masakit sa balat pagdating sa tuktok. Dito yung daan ko ya. Mamaya maliligo kami sa Beto Falls. Ang isa nga sa kagandahan dito sa Mount Kapit-Piglatan ay karamihan ng dadaanan mo ay mapuno. Kaya kahit tirik na ang araw ay malilim pa rin. Ayun, merong orange. Ano ba to? Anak ng orange. Maambon ba? Sobrang lakas kasi nung hindi kulay blue yung sky eh. Sobrang lakas ng ulan kagabi kaya basa yung daanan namin. Malakas ang ulan kagabi. Kala nga namin hindi na matutuloy yung hike namin. Pero pagdating ng madaling araw sobrang init na. Ganda yung panahon. Nagbigyan kami. Kaya lang din namin inabot yung sunrise dun sa summit. Kasi nga tanghali na kami nagising. Ako lang pala. Tawag sila ng tawag sa akin. Pero nakahabol pa rin. So maganda yung panahon. Alright. Naglalabas si Cross the Shoes. At least malalaban na ngayon. Wow! May ganun pala. Oo nga. Wow! Yeah. Wow! Malinaw din siya. Okay. Thank you kuya. Alright. Ang ganda. Oh, galing ko, di ba? Muntik pa. Perfect na. Ayan po. So time check 7:37. So nakakalahati na daw kami. So good news at malapit na kami mapagod. Kasi another kalahati mas mahirap. Oo. O kasi dumating tayo dito parang 6 6:30. So 7:30 na. Nahati na tayo. Pagdating talaga dun matutulog ako sa taas. Bilis naman tayo. A few moments later. So magpapahinga kami ng 4 hours dito. Sana all. Dahil sobrang pagod namin. 4 hours pahinga. Wow! Nice. Shit! Napakaganda.
Sino na? Baba naman siguro. Muna kami lang. Ganda dito. Ano, sir, punta muna tayo sa kan? Budek? O diretso na tayo? Saan ba yan? Kasi, Yun. Hindi ba itong Yun yung 10 sabi. na lang na to? pwede ba dito na lang? So yun pala. Kung dadaan natin yan, assault o pin trail, pag ganun tayo. Ayun daw. Yung dulo na yun. Yung nag-iisang puno sa taas. Diyan kami aakyat. No! God, please, no! No! Ano ka dyan? So, ano ba? So ayun daw yung view deck. Ah, yun. Maganda dyan yung umaga. Para makita yung hindi na itisunod yung araw, yung green na green talaga. So yun. Diyan kami mamaya. Yan daw yung view deck. Tapos yung pupunta namin doon ngayon. Nataas. At sa mahabang paglalakad nga namin ay may nakita kaming view deck na may parang malaking pugad. Kaya naman, nag-stop over muna kami dito. At nagpicture na rin habang nagpapahinga. Adventures every day, traveling far under the stars, across the seas where dreams are free, new places to find, leaving worries behind, traveling the world, feeling so alive. Pagdating nga namin dito sa may bandang itaas ay wala na gaanong mga puno na pwede mong silungan, kaya mas nakakadagdag sa aming pagod ay ang init ng panahon. Ito po yung view dito. Nung pagod ka na, Ha? pag nakita mo, pagod ka pa rin. Hindi makipot na yung daan. Pang isang paa lang kasya. Oops, bangin na yan. Diretso ka talaga doon. Stuck up na. Ayoko na. Maganda lang tingnan, no? Oo, napagod. At ito na nga ang pinakalas na paahon na aming dadaanan. Pagdating namin sa taas ay puro patag na lang hanggang sa marating namin ang summit. Lapit na kami. Bila. Matindi to. Paahon. Isang matinding paahon. Oops. Kanina masaya pa kami eh. Ngayon gusto namin umiyak. Huwag kayo iiyak. Gapang na kami mga ka-drawing. Hindi na namin kayang umakyat. Pero konti na lang, andun na kami. 30 minutes siguro. Pero putya, patarik. Yung bag ko siguro mga 10 kilo. Puno ng pagkain at tubig. Dapat pala, hindi magbaon. Para mas madaling umakyat. Para ako may pasan na bata. Sa bigat ng bag ko. Next time, di na talaga ako magbabaon. Bigat. Sa bag. Woo! Malay pa! Picture na namin kayo doon. A few moments later. Patag na kami. Woo! Patag na kami. Malapit na kami. Konting gulong na lang. Ayun na, kikita ko na yung karatula. We survive. Pahinga po muna kami at namumulikat na yung mga paa namin. Ako lang pala. Ang kinis ng pantalon mo, Chin. Buti na lang pala, nag-pants ako. Gusto mo pa mag-short ako eh. Hindi, ay naku. Dapat pala nag-pants din ako. Kahit jogging pants. Ako inisip ko mag-pants talaga kasi mainit. Yun, malapit na kami. Ayun na po, yung pupunta namin, nag-iisang puno doon. Yes, we survived. So time check, oras na 9:38. So nakailang oras kami. Narating din namin ang
summit. Buti nga hindi siya ganun kainit, kaya medyo okay lang. May ulap-ulap pa naman. Kung medyo mainit to, lalo. At yung dala namin tubig paubos na. Meron pa kaming pababa mamaya. So zip na lang muna sa pag-inom ng tubig. So mga beginner lang kami, hindi naman kami ganun kadalas mag-hike kasi puro kami ilog ang nature trip namin. So first time namin sa vlog na mag-hike kasi meron kami nakita dito na falls, yung Beto Falls nga. So mamaya dadaanan natin yon. Oh, so mamaya dadaanan natin yung Beto Falls. Kuya, yung puno na yan? Alright, we survive. Woo! Oh, ayan oh, yung karatula oh. You know. Survive. Yes. Tapos din namin exactly 3 and ilang minutes ba? Almost 3 hours. Almost 3 hours. So yan. Tapos namin. Pagod. Grabe. Ang Mount Kapigpiglatan o Piglat ay hango sa salitang Ilocano na ang ibig sabihin ay peklat. Sa kasaysayan kasi, ang bundok na ito ay nagsisilbing pastulan ng mga hayop at naging lugar din ito ng pangangaso ng mga lokal dito, katulad ng usa at baboy ramo. Sa paglipas nga ng panahon at pagpatak ng malakas na ulan na kung saan naliligo ang mga hayop na ito ay lumikha ng putik-putik na marka at parang galos sa tanawin na siya namang humantong sa mga lokal na pangalanan itong Mount Kapigpiglatan. Meron nga itong taas na 678 meters above sea level o 2,224 feet at meron itong total of 8 kilometer na hike back and forth at inabot nga kami ng 3 hours sa pag-akyat at 3 hours ulit sa pagbaba. Di ko masasabing madali pero okay na okay siya sa mga katulad naming baguhan at di pa gaanong sanay sa larangan ng pag-akyat o pag-ahon sa mga kabundukan. So pababa na kami. Papunta na kami doon sa view deck saka sa falls. Para medyo kami maaga. Kumain lang kami doon sa Tok-Tok Summit. Tapos diretso ulit. Doon na kami sa falls magtatagal kasi maliligo kami sa falls. Medyo konti. Medyo madali na lang kasi pababa na siya. Baka mas mabilis kami. Kaya lang may fog. Baka hindi kami magkakita-kita. Ayun oh, kapal oh. Papunta na sa atin yung fog oh. Maandar oh. Bilis oh. Parang ano no? Parang usok. Ang lamig siguro niyan. Ambot kamay na namin yung ulap. Sisigaw naman si kuya pag mali. It's a trap, sabi niya. Ano ibig sabihin niya? Uulan na, gano'n. Hindi, maaw kasi. Ang lamig niya, no? 1 hour later. At nakababa na nga kami ulit dito sa may treehouse malapit sa view deck at magpapahinga muna kami dito bago ulit kami tumuloy. Sobrang green. At nandito na nga kami sa may view deck. Para sa akin, mas maganda at mas okay ang view dito kumpara sa summit. At meron din ditong mga upuan at duyan na pwede mong tambayan. Unlike sa summit na wala halos maupuan at sa damuhan ka lang talaga magpapahinga. Kaya sa mga kadrawing natin na aakyat dito sa Mount Kapigpiglatan, huwag niyong skip ang view deck na ito kasi napakaganda ng view dito. So yun, pababa na kami. Hindi ko na picture na videohan sa may view deck kanina, pero may drone shot naman ako doon. So pababa na kami, papunta kami ngayon sa Beto Falls na.
medyo madilim na, huwag naman sanang umulan. Yan. So pagbaba na kami papuntang Beto Falls. Time check 12:47. Pero sulit naman, marami kaming napuntahan, sulit yung pagod. Pero mas maganda dun sa view deck kaysa doon sa summit sa taas. Mas okay yung view dito sa view deck. So ngayon papunta na kami ng Beto Falls. 30 minutes na lang daw sabi ng tour guide, andun na kami. Okay, kita-kits tayo sa Beto Falls. So yun, buti nga at medyo umaambon-ambon, wala masyadong araw kaya hindi masakit sa balat. Okay pa din. So teka, parang ako na lang. Asan na yung mga kasama ko? Ano na lang yata ng ilan dito. No. Where are you? Makbun na. At medyo nawawala na sila. Ako na lang mag-isa naglalakad dito. Nasa gitna ako eh. Yung tour guide tsaka si Mia nauna. Si Klos tsaka si Steph nasa likod. So ako yung gitna. Sana tayo. Sana walang kalaban dito. Sabi pagod. Pagod pero sulit. Uy! Saan ba yung labasan natin? Wala na akong kasama dito. Guys, kanina pa ako nawawala. Oh. Baliktarin ko na yata yung damit ko. Hindi ko na sila makita kanina pa. Saan ba ako? Ako. Kinaliligaw na yata ako. Yun sila. Sinen. Kala ko naliligaw ako, babaliktarin ko na sana yung damit ko eh. Ayan na sila. Ewan ko. Ako yung nasa gitna eh. Naririnig ko na yung falls. Falls na ba yung ilog pa lang? Yan, una-una ka ha. Dapat di mo na sinabi ko eh. Nilagaw natin eh. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! May palatandaan pala o plastic. Naririnig na namin yung Agus River. Agus River. Beto Falls pala. Ay, mag-i-slide talaga? Oh! Depende kung paano pagbaba mo. Mag-slide ka talaga. Swimming falls. Ano? Hop, malakas ng ulan. So, punta kami sa kabilang sapit kasi parang medyo mahirap dito. Tandahan ha. Sayang di tayo makapag-drone umuulan. Ano ba yun? Pero baka mamaya wala na rin. Oh, umuulan na. Super lakas. At nakarating na nga kami sa last destination namin. Ito nga, ang Beto Falls. Super nag-enjoy nga kami
Kahit nakakapagod ang experience namin dito. At iba't iba man ang weather na naranasan namin dito sa pag-akyat. May maaraw, makulimlim, may fog, at maulan. Ay naging masaya naman ang naging adventure namin dito. At ang mahalaga ay meron na naman kaming magagandang alaala na naiguhit sa lugar na ito. Maraming salamat mga ka-drawing sa panonood. Kami nga pala ang Motoristang Drawing. At palike, share and subscribe naman sa ating YouTube channel. At kita-kits ulit tayo sa aming mga next adventure. Paalam!